Alam mo yung feeling na sunod-sunod ang pagsubok? Parang wala ka nang makapitan? Nagtatanong ka na, Lord, hanggang kailan to? May katapusan pa ba ang pinagdadaanan ko? Nakakapagod na? Hirap na ko, Lord? If that's you, this message is for you. Because today, I want to remind you of this truth. Testing comes before blessing. In Zechariah 13:9, God says, I will put them into the fire. I will refine them like silver and test them like gold. They will call on my name and I will answer them. I will say, they are my people, and they will say, the Lord is our God. Itong makapangyarihang talata ay nagbibigay sa atin ng sulyap sa puso ng Diyos at sa layunin niya sa likod ng bawat sakit at pagsubok natin. Tara, himayin natin ito sa 3 life-changing truths why we need to go through testings in life. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito bilang suporta sa layunin ng channel na ito. Kung di ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Maaari ka ring mag-comment para iparating kung anong part ang nag-speak sa puso mo. Share mo na din sa mga kakilala mo na sa tingin mo ay kinakailangang marinig ang mensaheng ito. Before the blessing comes the testing. Bakit nga ba kinakailangan pang dumaan sa iba't ibang pagsubok bago natin marating o matamo ang mga sagot sa pinapanalangin natin? God refines to prepare you. I will put them into the fire. I will refine them like silver and test them like gold. Hindi ito para sirain ka, ito'y para ihanda ka, gaya ng silver and gold na kinakailangan dumaan sa intense fire para alisin ang lahat ng impurities at lumabas ang tunay na ganda at halaga nito. Bilang tao, hinahayaan ni God ang mga pagsubok hindi para saktan ka, kundi para ihanda ka sa susunod na hakbang na inihanda niya para sa'yo. Gaya ng ginto, kailangan kang dumaan sa matindig apoy para lumabas ang tunay mong halaga. Sa bawat init ng pagsubok, pinadadalisay niya ang puso mo. Kasi ayaw ni Lord na dumating ka sa pagpapala na hilaw ang puso mo. Gusto niya, buo ang tiwala mo, malinis ang intensyon mo, at handa kang tanggapin ang mas malalim na layunin niya para sa'yo. Hinahayaan ni God ang mga pagsubok para ihanda ka sa susunod na yugto ng buhay mo. Pinadadalisay niya ang puso mo, tinatanggal ang pride, takot, pagdududa, at lahat ng humahadlang sa pinakamainam na plano niya para sa'yo. The fire may hurt, but it's never wasted. God refines to prepare you for His purpose, for His promises, for your next season. Trials lead us to prayer and dependence. They will call on my name. Kapag nauubos na ang lakas natin, dun natin natututunang tumawag sa Kanya ng buong puso. Madalas kasi, habang komportable tayo, kapag okay ang lahat, hindi natin ramdam ang need natin kay Lord. Pero kapag dumaan ka sa apoy, kapag wala ka ng mahawakan, dun ka matututong lumuhod at manalangin ng totoo. Yung panalangin na hindi lang galing sa bibig, galing sa puso, yung Lord, tulungan mo ako na may kasamang luha. Yung ikaw na lang talaga ang pag-asa ko. God allows trials not to push you away, but to pull you closer. He removes our false sense of control, so we can finally depend on His strength, not our own. Dito nagsisimula ang tunay na pananampalataya when we stop relying on ourselves and start holding on to Him completely. Ginagamit ng Diyos ang sakit para hilahin tayo palapit sa Kanya. Ang apoy na pinagdadaanan natin ang nagtutulak sa atin para manalangin, at ang panalangin, yun ang nagiging daan para sa mas malalim na relasyon natin sa Kanya. God answers the refined, and I will answer them. I will say, they are my people, and they will say,
The Lord is our God. Ito ang pangako, sumasagot ang Diyos, hindi siya nananahimik para saktan ka. Hindi rin siya nagpapahintulot ng apoy para iwanan ka. Hinahayaan niya ito, pero hindi ka niya pinababayaan. Kasama mo siya sa gitna ng init. At sa tamang oras, kikilos siya. Minsan, akala natin wala siyang ginagawa dahil tahimik siya. Pero ang totoo, habang ikaw ay pinapanday sa apoy, inaayos niya ang puso mo at hinahanda ang tugon niya. At kapag natapos na ang proseso, hindi lang basta sagot ang matatanggap mo, relasyon mas malalim, mas totoo, mas buhay. Doon mo maririnig sa puso mo ang tinig niya, ikaw ang aking anak, ikaw ang aking hinirang, at buong puso mong masasabi, ang Panginoon, ang aking Diyos. Kaya kung dumaraan ka ngayon sa panahon ng matinding pagsubok, huwag kang tumakbo papalayo. Huwag mong sayangin ang apoy, dahil sa gitna ng init na yan, doon ginagawa ni Lord ang malalim niyang layunin sa buhay mo. Hindi man ito komportable, pero ito ang proseso kung saan pinapanday niya ang pananampalataya mo. Ito rin ang panahong tinatawag ka niya sa mas taimtim na panalangin, sa mas malalim na relasyon, sa mas matatag na pagtitiwala. Hindi sayang ang luha mo, hindi sayang ang sakit. May hinahanda ang Diyos na biyayang higit pa sa inaasahan mo, at makikita mo iyon pagkatapos ng apoy, dahil ang bawat pagkabigo ay sinusundan ng muling pagbangon, at ang bawat pagsubok may dalang pagpapala. Tulad ng ginto, ikaw ay pinapanday, dinadalisay, hinuhubog ka para sa isang mas dakilang layunin. Patuloy kang magtiwala, patuloy kang manalangin, dahil kapag natapos ang apoy, darating ang pagpapala. Panginoon, salamat sa apoy. Kahit mahirap, alam naming ginagamit mo ito para padalisayin kami, para tanggalin ang mga bagay na humahadlang sa mas malalim na relasyon namin sa iyo. Bigyan mo po kami ng lakas na magtiwala kahit masakit. Turuan mo kaming manalangin ng totoo, hindi lang pagtapos na ang pagsubok, kundi sa bawat hakbang ng aming pinagdadaanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, salamat sa pakikinig mo, at dalangin ko na anuman ang pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, ito'y mapagtagumpayan mo. This is Living by Grace, and I'm LD, always reminding you that the breaking is never the end, because in Jesus there's always a beautiful new beginning. Shalom, shalom.